Mga uri ng pagbabagong morpoponemiko, talakayin at pag-aralan natin. Asimilisasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema dahil sa impluensya ng katabing tunog nito. Panlaping nagtatapusan ng, katulad ng sing, ay magiging sin o sim. Pang na maaaring maging pan o pam dahil sa kasunod na letra. Tandaan lamang na nagkakaroon ng pagbabagong anyo ng morpema dahil sa impluensya ng katabing tunog nito. At ang mga salitang nagsisimula sa letrang D, L, R, S, T ay inuunlapian ng sin o pan. Halimbawa, sing plus tindi equals sintindi. Sing plus singkit equals sinsingkit. Pang plus laban equals panlaban. Pang plus dakot equals pandakot. At ang mga salitang nagsisimula sa P at B ay inuunlapian ng sim o pam. Halimbawa, pang plus puti equals pampaputi. Pang plus bukid equals pambukid. Sing plus bilis equals simbilis. Sing plus pula equals simpula. Tandaan lang na kapag ang letrang P at B ay nagsisimula, ito ay inuunlapian ng sim o pam. At ang mga salitang nagsisimula sa patinig na A, E, I, O, U at katinig na K, G, H, N, W at Y ay inuunlapian ng sing at pang. Dito ay walang pagbabagong nagaganap ang mga salita. Halimbawa, sing plus galing equals singgaling. Pang plus walis equals pangwalis. Dito, pinagsama-sama lamang ang mga salita at walang pagbabagong naganap. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng pagbabagong morpoponemiko, ang asimilasyong ganap. Nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na maging N at M ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog ay nawawala ang mga sumusunod na titik ng salitang ugat at nananatili na lamang ang tunog na N at M. Halimbawa, pang plus baril equals pamaril. Pang plus takot equals panakot. Dumako naman tayo sa asimilasyong di ganap o partial. Ang pagbabagong nagaganap lamang dito ay nasa pinal ng panlaping ng. Halimbawa, sing plus tibay equals sintibay. Pang plus dikit equals pandikit. Kung mapapansin ninyo, naalis ang panlaping ng at natira ang panlaping N, kung kaya't ang sintibay ay naging sintibay at ang pangdikit ay naging pandikit. Tandaan na ang DLRST o dalarasata ay magiging pan, man, sin at san at ang B at P ay magiging pam, mam, sim at sam. Ang K, G, H, M, N, NG, W, and Y ay magiging pang, mang, at sing. Ang pangatlong uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ang pagpapalit. Ito ay tumutukoy sa ponemang nagbabago o napapalitan sa pagbuo ng salita. Ang U at U sa ortografiyang 2013 sa pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa patinig na U, hindi ito pinapalitan ng letrang U. Kinakabitangan ng pang-ugnay o liner na nang at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Halimbawa, linggo-linggo, sino-sino, ano-ano.
Sa pagpapalit, tandaan na ang patinig na U ay hindi pinapalitan ng letrang U. Ginagamitan na lamang ito ng liner na nang o kaya naman ginagamitan ito ng gitling. At ang I at I, ganun din sa pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa I, hindi ito pinapalitan ng letrang I. Kinakabitan ito ng pang-ugnay o liner na nang at ginagamitan din ito ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Halimbawa ay babae equals babaeng babae. Salbahe, salbaheng salbahe. Nagkaroon ng nang o liner. Talakayin naman natin ang D at R. Nagpapalitan ang R at D kapag patinig ang sunod na sinusundan ng D. Halimbawa, dito magiging rito. Ma at dapat magiging marapat. Ma at dami naging marami. Tandaan na ang R at D ay nagpapalitan dahil ang patinig ang sunod na sinusundan ng D. Sunod naman ay ang pang-apat na uri ng pagbabagong morpoponemiko, paglilipat. Ito ay tinatawag ding metathesis na nangangahulugan ng paglilipat posisyon ng mga ponema. Kapag nagsisimula sa L o Y ang salitang ugat nito at nilagyan ng gitlaping in, nagkakapalit ang I at N at nagiging ni. Halimbawa, layon equals L plus in plus ayon equals nilayon. Yakag equals Y plus in plus akag equals niyakag. Sa paglilipat, ito ay nagkakaroon ng paglilipat ng posisyon ng mga ponema. At ang gitlaping in ay nagkakapalit ang I at ang N. At ito ay nagiging ni. Sunod naman ay ang panglimang uri ng pagbabagong morpoponemiko, pagdaragdag. Nangangahulugan ito ng pagdaragdag ng isang morpema sa hulihan ng salitang ugat o hulapi, kahit mayroon ng dating hulapi ang salitang ugat. Tandaan na sa pagdaragdag, ito ay nangangahulugan ng pagdaragdag ng isang morpema sa hulihan. Halimbawa, pa plus bulo plus han equals pabulahan. Pabuluhan plus an equals pabulaanan. Ang pang-anim, pagkakaltas. Ito ay pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Maaari itong maganap sa unahan o gitna ng salita. May mga salita ring nakakaltas ang ponema o morpema sa gitna at napapalitan ng ponema ang nasa hulihang morpema. Tandaan na sa pagkakaltas, ito ay ang pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Halimbawa, dala plus hin equals dalahin, naging dalhin. Bukas plus an equals bukasan, naging buksan. Uri ng pagbabagong morpoponemiko, linangin at tangkilikin. Maraming salamat!